Another one. They don't get lucky. Another one. Yeah, boy. Another one. Here I come. Another one. Hindi ata ako makapaniwala. Yeah, boy. Magandang umaga mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Sports Hub Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, pag-usapan natin itong napakagandang laban ni Efren Bata Reyes, no? Isa ito sa pinakamagagaling na laban ni Reyes at ang makakalaban niya dito walang iba kundi si Dennis Grabe. Isa sa mga magagaling na pool player, no, ng US. May halong Irish itong kalaban ni Efren Bata Reyes at nasa 37 years old lang itong si Dennis Grabe. At si Efren Reyes naman ay nasa 66 years old na siya sa panahon na ito, no? At dito nga pinaglabanan nila dito sa Los Angeles. Ito yung Invitational Tour at pwedeng manalo dito ng $35,000 US. Si Dennis Grabe ang nag-break dito sa rock number 1. 9 balls ang kanilang laban. Ang kanilang match ay race to 9. So makikita natin dito kung paano maglaban itong dalawang pool master na ito. Isang veteran pool artist or pool player na si Efren Bata Reyes at isa namang promising pool master ng US. Panoorin natin mga kabilyard.
Mukhang nag-play safe muna dito itong si Dennis Crave, no? At hindi niya pinagbigyan itong si Efren Bata Reyes sa isang magandang posisyon. Itinago niya sa likuran ng ball number 5 itong tres, no? Talagang pinahirapan si Efren Bata Reyes dito. Pero tingnan natin yung husay at galing ni Reyes sa kick shot at para makalusot dito sa play safe na ito. Panoorin natin mga kabilyard. At mukhang na-foul talaga dyan si Efren Bata Reyes. Napakahirap ng tira na yun dahil sobrang dikit dito sa 5, no? At dahil dyan na-foul si Reyes, ball inahan naman dito kay Dennis Grave. Tingnan natin kung ma-run out ni Dennis itong rack number 1. So panoorin natin mga kabilyard. At ito nga tulad ng inaasahan, last 2 balls si Dennis Crave dito at maganda ang pagkakaball positioning niya dito sa cue ball, no, sa para sa 7 side pocket. At ito mukhang easy shot na ito. Mukhang makaka first blood dito si Dennis Crave, no, sa kanilang match. 1-0 ang score natin at si Efren Reyes ang magbe-break. Alternate breaking rule yung kanilang format, kaya tingnan natin kung may maipasok si Reyes dito sa kanyang break. Mukhang masama yung break na yan, dry break, kaya balik si Dennis Crave sa table, no? Score natin 1-0.
Mahusay talaga itong si Dennis Grave, no, dahil sa mga pinapakita niyang queuing control at saka packeting, at mapansin niyo napakahusay niya rin sa ball positioning. At dito nga last 2 ball na si Dennis Grave para sa rack number 2. Aiming si Dennis dito sa 7, no, tinitingnan niya kung may papasok niya doon sa corner pocket para makakuha ng ball position, pero sinisipat niya rin dito sa side pocket. Mukhang mapapansin natin dito, mukhang side pocket yung napili ni Dennis Grave. At tingnan natin kung makakuha ng magandang ball position. Balik bato, napakahusay, at ito nga, tutok na tutok para sa 9. Mukhang makaka-advantage na si Dennis Grave dito. 2-0 yung score natin. Si Grave naman ang mag-break sa rack number 3. Mukhang may pumasok dyan, at may magandang ball position si Dennis Grave para sa next object ball. So tingnan natin kung maka-break and run siya dito sa rack number 3.
At ito nga, tulad ng inaasahan, nasa last 2 ball na si Dennis Grabe at mukha talagang hindi niya pinagbibigyan dito itong pull master na si Efren Bata Reyes, no? Dahil isa rin itong promising pull master na si Dennis Grabe. Sa kanyang murang edad at ganitong estilo ng kanyang pagbibilyard, napakahusay talaga niyan. Kaya 3-0 ka agad ang score natin yun. Si Reyes ang magbe-break sa rack number 4. Ito mukhang sa break na ito may pumasok na at may kaunting possible na pumasok itong kanyang next object ball, no, yung 1 ball doon sa itaas. At mukhang may magandang tira dito si Efren at ito nga, maganda rin yung layout ng table. Kaya may possibility na ma-run out ni Reyes dito at makabawi siya dito sa tambak niya, no? 3-0 yung score, lamang si Dennis Grabe. At dito nga mukhang nakakuha na ng momentum si Efren Reyes ng last 3 balls si Reyes, aiming sa 7 at maganda ang ball positioning niya para dito sa 8. Ito nga mukhang makaka-score na si Reyes dito dahil sabi nga ng marami, alam na this. Very basic na tira at ball positioning. At dito nga medyo malakas pa ng konti, no, yung tira na yan ni Efren. Pero manageable na yan dahil dito sa position na yan. At tingnan natin kung papasok. At ganun nga, pumasok, no? 3-1 ang score natin. Nakakalamang pa rin si Dennis Grabe sa score na 3-1. Si Grabe pa rin ang magbe-break dito sa rack number 5, no? So alternate breaking yan. Tingnan natin kung ma-jackpotan ng Grabe na may pumasok. Ito nga, sa corner pocket may pumasok isa. At medyo available itong pocketing para dito sa ball number 1, pero kailangan niyang pinahin. Tingnan natin kung magawan paraan ito ni Dennis Grabe. At mukhang mahirap yung ball positioning dito dahil malapit itong 1 ball, no, dito sa 2 ball. So tingnan natin kung anong diskarte dito ni Dennis Grabe. Panoorin natin mga kabilyar. Grabe yung linaw ng mata dito ni Dennis Grabe, no? At nakuhanan niya pang makapag-ball position. Bumalik yung bato at eksakto para dito sa anggulo ng 2 sa corner pocket sa ibaba. So napakahusay talaga ni Dennis Grabe. Isa siyang formidable na kalaban ni Efren Bata Reyes dito, no? At sa murang edad na yan, nasa 32 years old. 32 years old na itong si Dennis Grabe, no? Pero ganyan kagaling at ganyan kahusay pa rin. Samantalang si Reyes ay nasa 66 years old na siya sa panahon na yan. At makita natin mukhang maganda yung ball positioning niya para dito sa 3. Tingnan natin kung ma-run out itong rack number 5.
At dito nga mukhang sumablay na dyan si Dennis Grabe, no? At makapal yung tira na yun, kaya ito mukhang open itong 4 kay Efren Reyes. Panoorin natin kung paano bumawi si Reyes dito sa rack number 5 na ito. At mukhang maganda na ang layout ng table. Queuing at saka packeting execution na lang kailangan ni Reyes dito para makarun out siya dito sa rack number 5. So panoorin natin mga kabilyard. At dito nga, last 3 balls si Efren Reyes aiming sa 7, no? Tingnan natin kung sa side pocket o sa corner pocket ipapasok ni Reyes. At mukhang sa side pocket, pinoposisyon ni Reyes itong tira na ito, pero nagbago ng isip at nagtisa-tisa muna si Reyes dyan. Tingnan natin kung uulitin niya sa side pocket. Yun nga, sa side pocket titirahin. At dahil dyan na ipasok ni Reyes, medyo sumemplang ng konti doon sa 8, no, tumama, kaya ito mapipilitan si Reyes sa side pocket or sa corner pocket ulit. Tingnan natin kung saan dyan sa dalawa. Mukhang sa side pocket niya papapasokin itong 8 para makakuha ng ball position sa 9. At dito nga medyo dumikit itong sinasabi natin, dumikit itong 9, no, ay itong cue ball sa 9. Medyo pangit yung pagkaka-ball position ni Reyes dyan, alanganin. At tingnan natin kung anong gagawin ni Reyes dito. Siguradong magpe-play safe lang ito dito dahil dikit nga itong bola, walang possible pocketing, no? So tingnan natin kung makadiskarte siya ng play safe dito. Panoorin natin mga kabilyard. Mukha talagang pinahirapan ni Efren Reyes itong si Dennis Grabe, no? At hindi mapakali. Gustong ibang shot ni Dennis Grabe itong 9 doon sa corner pocket sa itaas, no? Pero sinisipat niya muna kung magpe-play safe ba siya dito o magbabang shot siya. Mukhang palaisipan talaga itong sa play safe ni Reyes. Kaya tingnan natin kung anong diskarte dito ni Dennis Grabe. Panoorin natin mga kabilyard.
At dito nga mukhang nagkamali pa sa queuing itong si Efren Reyes, no? Tinamaan niya ng nipis itong ball number 9, pero maswerte pa rin si Efren Reyes dahil umangat ng kaunti itong 9 at umatras naman itong cue ball dito sa malapit sa rail, no? Kaya mahirap ipasok ito kung ibabang shot. Kaya tingnan natin yung diskarte dito ni Dennis Grape kung anong magpe-play safe ba o magbabang shot. Panoorin natin mga kabilyard. Ito, nag-decide si Dennis Grape. Talagang china-challenge niya si Efren Reyes sa isang play safe, no? Ang score natin dito mga kaibigan, mga kabilyard, 3-1, raised to 9 yan. At challenge ni Dennis Grape sa isa pang play safe, pero tingnan natin ang diskarte ni Reyes dito. Mukhang decided siya na i-bang shot, no? Sa position na yan, sinisipat niya na reverse bang shot ang kanyang gagawin dyan. Tingnan natin kung magagawa niya ito na maayos. At ito na nga, pasok ang 9 sa bang shot. Kaya hindi mo pwede talagang i-challenge si Reyes sa mga ganang klase ng position. Napakahusay pa naman ni Reyes sa mga bang shot. Ito, 2-3 ang score natin. Lamang ng isang puntos si Dennis Grape. Si Reyes naman ang magbe-break dito sa rack number 6. So, tingnan natin kung may pasok si Reyes sa break nito. Ayun nga, may pumasok sa corner pocket. At medyo alanganin yung ball positioning niya dito sa uno, no? Nasa likod kasi ng 4. So, tingnan natin kung mag-play safe si Reyes dito or pinahin niya ito. Ano bang gagawin ni Reyes? Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga mukhang nag-push na lang si Efren Reyes, no? At binigay niya na open shot itong uno. Pero napakatalino talaga ni Reyes dito dahil kahit pumasok itong uno na ito, mahihirapan sa ball position itong si Dennis Grape sa ball number 2. So mausay talagang mag-isip itong si Reyes lalo sa mga ganitong klaseng break, no? Panoorin natin mga kabilyard kung makadiskara siya dito si Dennis Grape. At dito nga mukhang nagkamali siya ng tira dyan at ayun, na-open yung uno doon sa corner pocket. Mahusay talaga yung ginawa na yun ni Efren Reyes, pero sana magawa niya ng paraan ito, ma-run out niya para makatabla siya dito sa score na 3-2.
At dito nga mukhang nagawa ng paraan ni Dennis Grave itong rack number 6, no? Last 3 balls si Dennis Grave dito at mahusay niyang tinatapos itong table. At dahil dyan, nakakuha pa rin ng magandang ball position si Dennis Grave dito sa 8. At nakita naman natin itong 8 dikit na dyan sa corner pa, sa side pocket, no? At konting push lang ito para sa ball positioning niya sa 9. At ganun nga ginawa ni Dennis Grave. Mukhang aabante na naman ng isang punto si Dennis. 3 tong score natin. +1. Ayan, 4-2 na. Lamang si Dennis Grave dyan. Si Grave pa rin ang magbe-break, no, sa rack number 6. At maswerte siya. 2 bola ang pumasok sa break na yan. Pero mukhang alanganin yung ball position, no? At dito si Reyes naman ang nag-break dahil nga nakatapos doon si Dennis Grave. At dito nga mukhang inumasi shot na bank spin ni Reyes, no? Ayun nga, nakakuha siya ng magandang ball safety dyan dahil mahirap yung ball position na yun, kaya 90 degrees masay shot ang ginawa doon ni Efren Reyes. At dito naman mukhang nagbabalak ng jump shot itong si Dennis Grave, no? Dito sa kanyang tira na yan. Pero panoorin natin kung anong discard dito ni Dennis Grave, kung jump shot na siya, tatamaan niya ba't may pasok niya or play safe. So panoorin natin dito mga kabilyard.
malupit na bank shot na naman na yun, no? Nasundan yung isang bank shot na maganda na yun kay Efren Reyes. Kaya ito, napansin natin mukhang mahusay yung bank shot na yun, kaya nagkaroon siya ng magandang ball position dito sa 5. At makita natin si Efren Reyes ay isa sa mga galing, at dito nakakuha naman siya ng isang flip shot. Napakatindi ng flip shot na yun, mga kaibigan, mga kabilyard, no? Mukhang sinuswerte dito si Efren Bata Reyes. Panoorin natin, mga kabilyard. At dito nga maganda na yung ginawang ball position na yun ni Reyes. Last 2 balls si Reyes sa rack number 6, aiming dito sa 8, no, sa side pocket. Maganda yung ball position. Konting push lang ito, sabi nga ng marami, alam na this. At dito mukhang makakatabla na si Efren Bata Reyes. 3 yung score natin, at ito nga, pasok ang 9. Parehong 3 ang score natin, 3 all. At si Dennis Crib naman ang magbe-break dito sa rack number 7. So tingnan natin kung pala rin si Dennis Crib dyan. 2 bola yung pumasok, 3, umabot pa ng 3 bola yung pasok ni Dennis Crib. Napakahusay, may available shot pa siya dito sa next object ball, kaya maganda ang layout ng tables. 3 ang pumasok na bola, lahat ng break advantage na kay Dennis Crib na. So tingnan natin kung maka-abante siya dito sa score nilang all 3. Mukhang nakuha na ulit ni Efren Bata Reyes yung kanyang momentum dito, no, sa rack number 7 na ito. At sabi nga ng marami, alam na this. Ang table na ito napakagandang layout. At dito nga si Reyes aiming sa 7. At mapansin natin, medyo easy shot na ito, no. Konting push lang ito para sa position niya sa 9. At tingnan natin kung makaabante na si Reyes dito sa rack number 7. Pasok ang 9, 4-3 ang score natin dito. Mukhang breaking advantage pa si Reyes, no? Ahead na siya ng 1 puntos dito kay Dennis Crib. 4-1 ang score natin. Maganda rin ang break niya ngayon. May pumasok na bola.
At may advantage siya dahil open at available yung next object ball niya sa ball number 1. Medyo maganda rin yung kalat ng bola kaya maayos, no, itong set ng table. So packeting na lang ang kailangan ni Reyes dito at saka ball positioning para makakuha siya ng magandang break dito. So tingnan natin kung maka-break and run siya dito sa rack number 8. Panoorin natin mga kabilyard. Mukhang napakahirap talaga nitong ginawa ni Efren Reyes na ito, no? Talagang pinahirapan niya dito si Dennis Graves sa isang play safe na ito. Mukhang walang banda na tatama dahil nakaharang itong 9, nakaharang yung 3. Saan kaya, ano kaya ang gagawin dito ni Dennis Graves? Mukhang pahirapan, no? Yung sa kanyang tira. Jawi. At dito nga mukhang naka-advantage na ball in hand si Reyes, no? Makita natin dito talagang pumuposisyon na si Reyes dito sa ball number 2. At ito maganda na yung takbo ng bola pero medyo malakas yata dahil sa ball number 3 siya dapat. Pero ito humarang na itong 4 sa 3. Medyo nahirapan na si Reyes dito sa nakapacket sa ball number 3. Kaya tingnan natin yung diskarte ni Reyes dito. Medyo sumobra talaga yung tira niya dyan sa ball position. Panoorin natin mga kabilyard. Ganon pa man, napalusot pa rin ni Reyes, no, yung ball number 3 dahil gipit doon sa 4. At ganon pa man dahil maganda pa rin yung pasok ng 4 na yan at nakakuha ng magandang ball position si Reyes dito sa 5. Mukhang alam na this, sabi nga ng marami. At maganda ang layout ng table. 4-3 ang score natin, lamang si Reyes ng isang puntos dyan. At dito nga, lumalamang na si Reyes ng tira. Panoorin natin kung ma-run out niya itong rack number 8. Last 2 balls si Reyes dito sa rack number 8. Mukha talagang hindi niya pagbibigyan itong kalaban niya. 4-3 ang score natin at pinaikot pa ni Reyes yung cue ball, no, para lang makakuha ng magandang ball position at angle dito sa 9. Sabi nga, alam na this, konting push na lang ito at score na kay Reyes. Pasok ang 9, 5-3 ang score natin dyan. Si Dennis Graves ang magbe-break. Tingnan natin kung may papasok. At dyan nga may pumasok na isang bola kaya
maganda pa rin yung ball position ni Dennis Crib sa uno, pero mahirap yung pocketing. So tingnan natin kung magpe-play safe, magpo-push ba si Dennis Crib dito, anong gagawin niya. Kaya panoorin natin to mga kabilyard. At dyan nga, naipasok ni Reyes yung dos, no? Mukhang nakakuha na siya ng magandang ball position dito sa setup table na ito. Rack number 9, medyo maganda ang takbo para kay Efren Reyes. At ito, aiming siya dito sa ball number 3 sa side pocket. Pasok yung ball number 3, sunod na bola. Dito tayo sa 5. Score natin dyan mga kaibigan, mga kabilyard, 5-3, no? At dito nga, lumalamang sa tira si Efren Reyes. Lumalamang din siya sa score. Konting backspin dyan sa 4 na yan para sa 5. At dito nga, sabi nga ng marami, maganda na itong set na ito, Alan Gadis. Ball positioning niya sa 6, konting ikot. At dito nga, pumosisyon na itong 6. Last 3 ball si Reyes dito sa rack number 9. Panoorin natin kung maka-run out si Reyes dito. At dito nga, tulad ng hindi inaasahan, no, tumama sa kanto ng side pocket itong cue ball. At medyo nahirapan pa dito ng konti si Reyes. Anyway, medyo tuwid na rin ito para dito sa ball number 9. Pero yung position ng cue ball medyo alanganin dahil yung sa kanyang cue ball ay nasa
tabi ng side pocket. Medyo mahirap yung queuing dito. Ano sa palagay ninyo mga kaibigan, mga kabilyard? Easy shot ba ito o difficult shot para kay Reyes? Paki-comment nyo po dyan sa ibaba. Ayun na. Dahil dyan, ito, sumemplang na yung 9, clip hang at pumush doon sa kabilang corner pocket. Medyo take advantage dito si Dennis Grave. Ito nga, pasok ang 9 kay Dennis Grave. Sayang yung score ni Reyes na yun. 5-4 ang score natin. Diyan na still ni Dennis Grave itong rack number 9. At dito nga sa rack number 10 si Efren Reyes ang magbe-break. So panoorin natin kung maka-break and run ulit si Reyes dito. 5-4 ang score natin. Race to 9. Napakahusay nung play safe na yan ni Efren Bata Reyes, no? Dito nga mapansin niyo talagang naitago niya itong cue ball sa likuran ng ball number 3 at saka nung 7. So mahirap talaga yung ginawa na yun ni Reyes, pero tingnan natin diskarte dito ni Dennis Grave kung makick shot nito. Turel kick shot ang gagawin ni Dennis Grave dito. Panoorin natin mga kabilyard. Mahusay din yung play safe dito ni Dennis Grave, no? Talagang lumalaban si Dennis Grave dito sa mga play safe, pero dito mukhang na-open na ni Efren Reyes itong dos para kay Dennis Grave. At dito nga 5-4 ang score natin. May potential na tumabla dito si Dennis Grave dahil dito open na ang table. Maganda ang ball positioning niya dito sa dos. So tingnan natin kung ma-run out ni Dennis Grave itong ball, rack number 10. Panoorin natin mga kabilyard.
At dito nga, last 2 ball na si Dennis Grave dito sa rack number 10. Mukha talagang tatabla siya dito sa score, no? At last 2 ball, aiming si Dennis Grave dito sa 8. Konting back spin lang ito para sa 9. Tingnan natin kung anong diskarte ni Dennis Grave. Ganun nga, no? Back spin para position sa 9 itong cue ball. At mukhang tatabla si Dennis Grave dito. Pasok yung 9, 5-all ang score natin. So si Dennis Grave ang breaking, may pumasok sa corner pocket, sa side pocket. At dito kung ma-open, medyo nag-close, no? Yung opening niya doon sa 1, medyo mahirap ito. At tingnan natin, ang ganda pa naman ng break niya, pero wala siyang possible shot doon sa ball number 1. Ang hirap din ng bank shot, kick shot dito, no? Para tamaan. So mukhang mag-jump shot dito si Dennis Grave dahil kumuha siya ng jumping cue. So tingnan natin at mahusay ba siya sa mga jumping shot. Panoorin natin mga kabilyard. Mahusay talaga sa mga jumping shot itong mga ganitong klaseng generation sa larangan ng billiard, no? Hindi tulad ni na Efren Bata Reyes, sina Django Bustamante, sina Amang Parika. Hindi sila mahilig sa mga jumping cue na yan, sa mga jumping shot. At ginagamit talaga nila yung mga kick shot, doon sila napakagaling. Sabi nga ni Efren Bata Reyes, yung mga jump shot na yan ay hindi controllable at wala kang control sa bola, no? At doon sa mga kick shot, yan sigurado may control sa bola. Pero ngayong mga panahon na ito, mga next generation pool masters, marunong na rin sila at gumagamit ng mga jump shots. Kaya tingnan natin kung ma-run out ni Dennis Grave itong rack number 11. Panoorin natin mga kabilyard. Mukhang magta-try ng karambola dito si Dennis Grave, no? Ayun, nilakasan niya yung tira at mukhang hindi pumasok talaga yung kanyang expectation doon sa side pocket. At dito si Efren Reyes naman, medyo alanganin yung ball position na yan, no? Kaya tingnan natin kung anong discard niya. Mukhang magpe-play safe si Reyes sa position na yan at tingnan natin kung maganda ang play safe ni Reyes na yan. 3 rail play safe at yun nga, tamang-tama yung ginawa ni Reyes. Napakahusay niya talaga sa mga play safe na ganyan. So tingnan naman natin discount dito ng Dennis Grave kung matamaan niya itong dos. Panoorin natin mga kabilyard.
At dito nga mukhang bumigay na talaga si Dennis Graves sa mga play safe ni Efren Bata Reyes na open itong 2 ball sa corner pocket sa ibaba at mukhang open na itong table kay Reyes. At dito nga kumuha na magandang ball position si Reyes para sa ball number 3. Maayos na yung set ng table. Packeting na lang ang kailangan ni Reyes para umabante siya dito sa score na all 5. At dito nga mukhang nakuha na ni Reyes yung momentum niya. Last 3 ball. Pasok itong 5 sa corner pocket. At mukhang side pocket naman itong 7. Mapapansin natin dito na talagang umaabante na si Reyes, no? Dito sa kanilang laban ni Dennis Graves. Backspin yan. At dito sabi nga marami alam na this. Mukhang abante na ng 1 puntos dito si Reyes. Pasok ang Nebo, 6-5 ang score natin dyan. At nakita naman yung performance ni Reyes sa rack na yan. Rack number 12, si Reyes ang mag-break. Tingnan natin kung may ipasok. Pumasok sa corner pocket ng isang bola. At yun, medyo umiikot pa yung 1 at tumago dito sa likuran ng 8. Medyo masama yan dahil tago yung 1 ball, no, dito sa cue ball dahil umarang itong 8. Kaya tingnan natin kung matamaan ni Reyes sa isang kick shot itong 1. Panoorin natin mga kabilyard. Medyo alanganin na naman itong ball number 1 dito sa tira ni Dennis Graves, no? At mukhang balak niyang mag-back reverse bank shot ang target niya, pero ito na pagdesisyon niya na mag-play safe na lang dito kay Efren Reyes. Pero nakatagilid na yan at malapit na sa dito sa side pocket, no? Tingnan natin kung anong gagawin ni Reyes dito sa 1 na ito. Magmamasay shot ba siya o una yung banda? Caution first. Tingnan natin yung diskarte ni Efren Reyes. Medyo tumama doon sa kanto, no, nung side pocket, at dahil dyan na foul itong si Efren Reyes. Bolinhan naman kay Dennis Graves, pero masama yung ball position nitong 2. Meron siyang available shot dito sa 1 pero wala siyang tira naman sa next object ball itong ball number 1. So tingnan natin ang diskarte ni Dennis Graves dito, kung i-break niya ito habang pinapasok niya yung 1. Ano kaya magandang desisyon dito ni Dennis Graves? Kamot ng ulo si Dennis, pero tingnan natin yung husay niya sa pagbe-break dito sa ball number 2. Panoorin natin yan mga kabilyard.
Ang husay ng pagkaka-break na yun ni Dennis Grave, no? Pero ito, panibagong problema na naman. Medyo umangat ng konti itong dos at pahirapan doon sa pagtira. Pero merong possible combination 2 to 9 or itong ball number 2 ay pinahin niya doon sa corner pocket sa itaas sa kaliwa. Ano nga bang diskarte ni Dennis Grave dito? Mukhang magpe-play safe. Okay, kaya lang pumasok doon sa east, no? So, alanganin ang tira ngayon ni Dennis Grave dahil sa shot niya. Panoorin natin mga kapatid. Medyo hindi talaga expected ni Dennis Grave doon, no? Nagpe-play safe lang siya pero pumasok yung object ball na yon, kaya medyo ito hirap si Dennis Grave dito sa kanyang ginawa. So nasa alanganing posisyon yung tres dahil nagkarombola yung dos doon sa 6. Ngayon medyo mahirapan si Dennis Grave dito. Chance niya lang dito mag-play safe or ibang shot niya itong ball number 3 or itago niya yung cue ball doon sa likuran ng isang bola para makapag-play safe siya. So tingnan natin mga kabilyard kung anong diskarte ni Dennis Grave dito sa situation na ito. Isang malupit na play safe na naman ang binitawan dito ni Efren Reyes, no? Pero very disappointed pa rin si Reyes dyan. Mukhang mayroon bang tira at medyo wala naman tira dito si Dennis Grave pero disappointed si Reyes doon sa kanyang play safe. Panoorin natin kung bakit naging disappointed si Reyes dito. At dito nga, yun nga ang binabalak, no, ni Dennis Grave para i-stop niya yung bola doon sa isang bola para magkaroon ng play safe. Pero tingnan natin yung kick shot ni Reyes dito para sa ball number 3 kung papalarin or ma-open dito kay Dennis Grave. Score natin 6-5 lamang si Reyes. Race to 9 yan mga kaibigan, mga kabilyard, no? So panoorin natin muli itong laban nilang dalawa.
At dito nga, medyo, eto, pumasok na yung ball number 3. Advantage shot ni Efren Bata Reyes yung 3 na yun dahil sa mga play safe nila. Dito makikita natin kung papalarin pa si Reyes, no? Medyo mahirap ang ball position sa 5, long shot. Dikit pa yung cue ball doon sa rail. So tingnan natin kung ano yung gagawin ni Reyes dito. Mukhang plano niya na papasokin sa side pocket itong 5 at magkaroon ng combination doon sa 6 and 9. Pero ganun pa man, tingnan natin yung iniisip ni Reyes dito sa rack number 12. Mahusay din yung ginawang tira na yun ni Dennis Creel, no? At mukhang mahirapan talaga dito si Efren Bata dahil nakaharang itong sa ace sa pocketing niya dito sa corner pocket. Pero tingnan natin si Reyes, napakarami talagang alam sa mga pasikot-sikot na tira ito. Pero tingnan natin yung diskarte ni Reyes dito sa rack number 12 na ito. Panoorin natin mga kabilyard. Napakahusay talaga doon ni Efren Reyes, no? Talagang nakuha niya pang makina yung 5 na yun sa napakanipis na paraan dahil doon kumanto doon sa 9 ball at huminto dyan sa position na yan, kaya nagkaroon siya ng magandang shot sa 6. At dito nga hindi na pinakwalan ni Efren Reyes yung pagkakataon na kumuha ng magandang ball position sa 7, no? At dito mukhang ipupush lang ito, English na shot ang gagawin ni Reyes dito para sa 8. At yun nga, no, ganun ang tinira ni Reyes. Basic talaga yun para kumuha ng ball position dito sa 7. At ngayon last 2 balls si Efren Reyes dito sa rack number 12. Pinakagat ni Reyes yung kanto at medyo mahina pero okay na rin yan, eksakto na doon sa corner pocket itong 9. Mukhang disappointed pa rin si Reyes pero sabi nga natin alam na this. Tutok na doon sa corner pocket itong 9. 6-5 ang score, lamang si Reyes. At ito nadagdagan pa ng isa kaya 7-4 rest na natin doon. Rest na mukhang maganda na itong takbo ng table para kay Reyes, no? Si Grave ang magbe-break dito sa rack number 13. May pumasok sa corner pocket at maganda ang ball positioning niya dito sa 1. May available shot pero mahirap sa pocketing. Pero tingnan natin kung magpo-play safe, magpo-push o magbabang shot dito sa 1. Panoorin natin mga kabilyar.
Hindi talaga maiwasan dito yung mga play safe na ginagawa nitong dalawa, no? Pero ito nga, alanganin nitong ball number 1 dito sa side pocket at mukhang mahirapan dito si Efren Bata Reyes. Pero meron siyang possibility na ibanda niya, no, doon sa itaas tapos bumalik, patamaan niya itong uno, or mag-play safe siya, itago niya sa likuran ng ball number 6 yung cue ball. Pero tingnan natin discarded dito ni Efren Reyes. Panoorin natin mga kabilyar. At napakahusay pa rin ang play safe na yun ni Efren Reyes, no? Naitago niya pa sa likuran ng 9 and 5. At dito mukhang magja-jump shot na naman itong si Dennis Grave. So tingnan natin yung discarded dito ni Dennis Grave kung ma-shoot niya itong uno. Mukha talagang mahilig sa jump shot itong mga mga Amerikano. At yun, tinamaan niya yung uno, pero unfortunately na open kay Efren Reyes itong uno. So side pocket, pwedeng ipasok yan at makaposisyon dito sa dos. At tingnan natin mga kaibigan, mga kabilyard, kung anong diskarte ni Reyes dito. Na sana doon si Reyes, no? Pero ito nga, medyo masaklap yung bola dahil nag-clip hang doon sa corner pocket sa itaas. Alanganin yung ball position na yan para sa 4, pero tingnan natin yung husay ni Reyes kung makakakuha pa siya ng magandang ball position dito sa 5. Panoorin natin mga kabilyard. Mukhang eksakto pa rin ang ball positioning niya dito sa 5, no? At maganda na ang layout ng table at konting backspin din ito para sa 6 sa side pocket. At ganun nga ang ginawa ni Efren Reyes, konting push para dito sa 6 naman sa side pocket. At dito
makikita natin kung sino talaga yung papala rin sa top of the hill, no? At dito last two ball si Reyes sa rack number 13 at mukhang abante siya ng isang puntos dito para mauna sa dito sa hill. Okay, 8-5 ang magiging score natin dyan kung pumasok. Last rack si Reyes, pasok ang nito. 8-5 ang score natin. Last rack na si Reyes dito sa match nila. At advantage break pa kay Reyes, no, dito sa last rack. Panoorin natin ito mga kaibigan. 8-5 ang score, lamang si Reyes. At dito nga sa last rack mukhang nakakuha ng momentum si Reyes, pero dito sa ball number 3 medyo alanganin. Tingnan natin kung anong gagawin ni Reyes dito. Magpe-play safe pa siya, magbabang shot. So tingnan natin mga kaibigan, mga kabilyag. Mukhang magbabang shot si Reyes, panoorin natin. Doon nga hindi pinalad si Reyes sa bank shot na yun, no? Medyo manipis ng konti, kaya umangat yung ball number 3 doon sa isang side na corner pa, sa side pocket. At dito available ang 3 para dito kay Dennis Grave. Papapasukin niya sa side pocket at para makakuha siya ng magandang position dito sa 4.
Pero malamang-lamang sigurado makakapasok siyan. Pero yung ball positioning lang ang mahirap dahil very awkward itong positioning niya sa tres. At tingnan natin mga kabilyard ang diskarte dito ni Dennis Grabe. Mahusay pa rin yung tira doon ni Dennis Grabe, no? At napansin niyo mga kaibigan, mga kabilyard, talagang maganda na rin yung layout ng table, may ban doon sa 5. Pagkatapos kasi ng 3 ay pupunta na yan sa 5. Pero tingnan natin kung magawa ng paraan ni Dennis Grabe yun na ma-run out. Panoorin natin siya mga kaibigan, mga kabilyard. Sok yung 5, maganda yung pagkakapi na doon ni Dennis Grabe, no? At dito nga, last 3 balls na si Dennis Grabe para sa rack number 14. At medyo maganda na itong pinakita ni Dennis dito. At mapansin niyo talagang nakapokus siya, no? At mahusay din ito sa 10 ball si Dennis Grabe. Naging semi-finalist na ito noong this year, no? Para sa 10 ball, World 10 Ball Championship. At ngayon nga, napansin niyo talagang nagpa-practice pa si Dennis Grabe dito para makalaban niya itong pambansang billiard player natin na si Efren Bata Reyes. At dito nga, last 2 balls si Dennis Grabe para umangat ng konti yung kanyang score. 8-5, no? Lamang ng 3. At nasa top of the hill na si Reyes. Pasok yung 7, last ball si Grabe dito sa rack number 14. Mukhang aabante ng 1 puntos dito dahil tutok na itong level sa corner pocket. Maganda yung break dyan ni Dennis Grabe. Pumasok na bola at available yung kanyang tira, pero nakita natin, no? Scratch pala yung bola. Isa sa mga pumasok itong bola, kaya foul dyan si Dennis Grabe. At dito ball in hand naman si Efren Bata Reyes. At alaman naman natin kapag nakaka-ball in hand itong si Reyes, nauubos niya, no, yung bola sa table. 96% yung probability na maubos niya yung bola na yan dahil sa isang ball in hand violation. Advantage naman yan kay Efren Reyes, pero tingnan natin kung ma-run out niya itong rack number 15 or the final rack para kay Efren Reyes. Panoorin natin mga kabinyard.
Dito nga napagdesisyonan ni Efren Reyes na talagang sabay-sabayan niya na ito. Aiming siya dito sa ball number 5 at patadaanin niya dito sa gilid ng 7 para sa corner pocket. At ganun nga, naipasok ni Reyes yan at nakakuha pa siya ng napakagandang ball position sa 9, no? Tutok yan para dito sa corner pocket. At mapansin natin dito talagang yung determination ni Efren Reyes na manalo, no? Ando doon pa rin kahit may edad na. Pero tingnan natin sa ganyang ginawa ni Efren Reyes ngayon, siguradong sigurado at pwedeng makakita ng magandang shots. At dito last 2 balls si Efren Reyes para sa last rack. 8-6 ang score natin, nasa top of the hill na si Reyes, no? Kaya tingnan natin kung ano magagawa natin dito sa pambato ng Pampanga na si Efren Reyes. Last ball na tayo dito mga kaibigan, mga kabilyard, at medyo malakas pa rin ng konti. At yun nga, no, parang disappointed si Reyes dito sa tira na yan at anggulo dahil kailangan pa niyang pinahin ng eksakto para makuha yung 500. Pero tingnan natin yung diskarte nito ni Efren Reyes. At last ball, last rock. At yun nga, naipasok ng Efren Reyes, panalo sa goal. Congratulations, see you on my next video.